So, ilang months mo na siya ginagawa bago ka nagkaroon ng trending video? 1 buwan. Wow! Ang bilis naman. Oh, there's a time na may pupunta sa akin, nagbibigay na 500,000, 1 million. Bibigay na sa'yo. Bigay. Walang transaction. Hindi ko tinatanggap. 19 years old. Kumikita ka na Kumikita na ako, tapos bumagsak ako. Nasa ibang mga interview ko naman yun. Bumagsak ako. Umahon ulit ako. Bumagsak ako ulit. Umahon ulit ako. Ganun lang ang buhay. Wala ka ibang gagawin kundi bumagsak at umahon. Kung hindi kita nabentahan ngayon, gutom ang aabutin ko. Ang nag-motivate sa akin is pain, struggle, specific situation. This is the first time na makukwento ko to. Wala pang nakapagtanong sa akin. So, sasagutin ko ngayon. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talenta. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk J, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, sir. As you all see, we're not in the usual studio location natin. Oo nga, baka mukhang maninibago sila sa atin for today, Oo. diba? And this is a very special episode for the simple reason na apart from yung guest natin said yes to this, at kita mo naman the quality of the set, the production, next level. We're so happy and privileged to be here on his studio. Sobrang excited ako kasi etong tao na to, Direk. Malaking negosyante lang naman to. He's known as a content creator for business and entrepreneurship. Marami tayong matututunan dyan, Brian. Oo naman. Diba? Negosyante rin tayo. Kaya ito, sobrang excited ako. Kasi hindi lang siya entrepreneur. Book author din siya. Oh, really? And not a lot of Wow, people has that, di ba, element na negosyante ka at author ka rin sarili mong libro. And as well as, meron din siya community. A community of entrepreneurs called Growth Circle International. Without further ado, let me call on and let's celebrate 1 million following of none other than Boss RDR. Yes, thank you. Bossing, cheers tayo. Cheers. Yeah. Maraming salamat, Boss, for saying yes. Saying yes to having an episode under Life Over Whiskey Podcast. Dito sa podcast na to, we're just really having conversation with our guests and getting to know them deeper. Yes. And maraming salamat din, Brian, no, and Direk, no, for having me here in your show. Nawa ay makapag-provide tayo ng value sa mga viewers natin. And yun naman talaga yung ginagawa natin sa social media. Boss RDR, ready ka naman sa topic natin? Yes, always tayo ready dyan. So ano ba ito? I-grill ba natin si RDR? Gigrill natin kasi ang pinaka-purpose talaga nitong episode namin with you is for you to share more behind the scenes of who you are. Right. So para ito ay raw and unfiltered Correct. RDR. Oo. Yan, abangan nyo yan. Oo, no? para makita natin yung ibang side naman ni RDR. Oo, Correct. yan. So, Boss RDR, ang topic kasi natin for tonight is how can someone make a difference in another person's life? Yeah. So, alam naman natin, kasi ako, may paniniwala ako, Derek, na every person we meet can either be the greatest blessing or the best lesson. Right. Right? Lahat na nakikilala natin, may impluwensya yan Correct. sa pagkatao natin. Correct. So, ang una kong sigurong gusto pag-usapan sa inyong dalawa is, para sa inyo ba, ano ba yung mga personal values na pinahahalagahan niyo? Yes. Number 1 sa akin is, syempre, pag nakikipag-deal ka sa tao, dapat with a pure intention na makatulong. Yun kasi yun eh. Most of the people kasi, especially nowadays, and kapag ka-adult na tayo, syempre ang priority natin is cash, pera. So, usually, ang unang approach kagad or ang intention kagad is transaction. Sa akin kasi, as a business owner, sa akin, ang intention ko talaga is to just help you, provide value, and probably be an inspiration. Because I know for a fact that life with purpose is yan ang makakatulong sa'yo na maging matagumpay ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So, I think sa'yo, Boss RDR, talagang trust. Yes. Mahalaga talaga sa'yo yung trust. Yes. Napakahalaga sa akin ng honesty, ng transparency, so that mabuild yung trust. Kasi ayoko hindi kasi yung plastic eh. Kumbaga, I'm a straightforward person. When I say to you na ito yung
opinion ko sa'yo, ito yung tingin ko sa'yo, I'll just throw it away. Sasabihin ko talaga sa'yo. So that meron kang kaibigan na nagsasabi sa'yo ng totoo, meron kang kaibigan na nag-feedback sa'yo ng totoo, masakit man o hindi, at least nasabihan ka ng totoo, doon may pwedeng maging pagbabago. So doon nag-uumpisa yun eh. For you to empower other people, you have to be honest, transparent sa kanila din. Diba? So that pinapakita mo rin yung buong pagkatao mo na welcome din ako sa ganyan. What you see is what you get. Yes. I think authenticity plays a huge factor in your life. Yes. How can you actually spot out an authentic person is yun talaga yun eh. Magre-reflect talaga sa how they converse with you, how they connect with you, how they make deals with you. Magko-connect eh. Yung values kasi magkakaiba eh. 'Di ba? So ako kasi naniniwala na napakalaki ng impact sa atin ng ibang tao eh. So ako, yun na yung sineset ko kagad na standard. May standard kagad. Kasi hindi naman lahat ng tao pwede mo i-empower eh. 'Di ba? So pagpasok ka sa standard ko, pagpasok ka sa values ko, tara, game tayo. Para palang dating din to, Derek. Meron siyang standard na sineset. So, Yeah. How about you, Derek? Ano bang values na tingin mo, like, in general, you uphold regardless of, like, if it's business or relationships? Well, ako, number one sa akin talaga, integrity. Correct. Yan ang talagang, all these years, kaya rin nag-succeed lahat ng businesses ko. Of course, not all. Nung medyo bata ka, may mga nag-fail kang business, kasama yun eh. Tuition fee mo yun, di ba? Pero ako, yung integrity mo sa tao, yun yung pinaka-importante. That's Correct. one. Number two, word of honor. Yun. Sobrang laking bagay nun. Binitaw mo salita. Oo, kung sabihin ko sa'yo na, RDR, pupunta ako sa gantong araw, magsososyo tayo sa gantong negosyo, Yes. tutuparin ko yun. Correct. Kasi, nagbitaw ka salita eh. Kumbaga, meron kang word of honor na dapat binibigyan mo ng weight. Correct. Ang ibang tao kasi ang problema, promise ko sa'yo, regaluhan kita ng ganito, kunyari lang And then all of a sudden, hindi ginagawa. Yung parang nagsislip sa mind. Pero, ang thinking ko kasi, anything that you do in your life, kapag nangako ka, tuparin mo. Pag pinakawalan mo na sa bibig mo yan, kasama na dun yung puso mo. Correct. Yun eh. Totoo. Kaya ang salita napakahirap iurong. That's Nasabi why mo yung na mga sinabi ni RDR, actually, I have high respect for that kind of attitude. Yes. Kasi dun mo din makikita yung separation ng successful na negosyante sa nag-uumpisang negosyante. Exactly. I think it's easy to say, pero kung hindi mo siya paninindigan at hindi mo siya baback-upan, Correct. how can someone trust you? Yes. Actually, ano yan eh, marami kasing mga tao yung tinatawag nilang puro salita. The reason why maraming tao ang hindi nagsasucceed din, kasi yung taong puro salita sa kapwa nila, puro salita rin sila sa buhay nila. Halimbawa, nangako ka, gusto mo maging healthy, gusto mo maging physically fit, sa sarili mo. Tama? Bakit parang Hindi Oo, kasi di ba? pareho kami. Kaya ko na parang Sobrang may nakaka-relate ka. Yes. Promise mo yun sa sarili mo, tapos hindi mo gagawin. So, yun din yung magre-reflect sa'yo pagkausap mo yung ibang tao. Promise pare, pupunta ako, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, hindi ka pupuntahan. Promise, ito yung deal natin, 20%, 30%, or whatever percentage it is. Tapos, gagawin mo, ay hindi, nagbago na ako. Ay hindi, ganito na, ay hindi, ganito. Yung mga tao kasing ganon, bullshit yun eh. Kumbaga, wag na tayong magpaka-plastic. Ayaw natin ng kadil na ganon. Pero sino ang unang kadil mo lagi na ganon? Yung sarili mo. Exactly. Diba? So, ibig sabihin, for you to become an authentic person, dapat authentic ka rin, may promise ka rin dapat sa sarili mo. So that yun yung may tatapon mo sa ibang tao din. Yun eh. So, number one, to spot an authentic person, tignan mo, paano pagkatao niya? Paano pagbibihis niya? Paano pananalita niya? Sino at ano ang bukang bibig niya? Paano ka nagtitest? Gusto ko malaman, paano ka nagtitest? Pag puro kasiraan yung sinasabi mo, patungkol sa Automatic. ibang tao, scratch ka sa akin. Automatic. Scratch ka sa akin. Hindi ko naman tinatanong ba't yung sinisiraan yung ibang tao. Di ba? And ito lang, brother, just to add lang what you said.
what made that, ako minsan, ito rin sinasabi ko, kunyari may mga marites, no? Yung mga, alam mo, mga marites, di ba? Yan. Kapag ang isang tao, naging komportable dun sa isang tao din, na magsalita na against isang tao, minsan magtataka ka rin eh. Kunyari lang, let's just say, for the sake of conversation, sinabi sa akin ni Idea, alam mo si Brian ganito eh. Pogi yun. Pogi yun. Pogi yun. Tapos, what made him so comfortable as well, ibig sabihin, maybe, I gave that vibe to him as well. Do you understand what I'm saying? Yes. Oo, na parang baka meron din ako sinabi sa kanya against. Parang tinapunan ko rin siya ng gano'n. Yes. Yeah. So, ginatungan mo pa. so doon na nag-uusap yung chismisan ng tungkol sa buhay ng may buhay ng ibang tao. Pag nagli-lead ka kasi ng community, kailangan certain ka eh. And hindi ko naman sinasabing perpekto ko kasi yun yung naging pagkatao ko dati eh. Na mahilig akong umurirat ng buhay ng may buhay. Bakit? Proving eh. Gusto mong patunayan, gusto mong ganito, nag-ahabol ka ng success eh. Now, the reason why hindi ka pala nagiging successful is kasi nabubuhay ka pa sa ibang tao. So, you have to develop yourself. Number 1, character. Kailangan ayusin mo yung karakter mo. So, nung natutunan ko yun, naging professional ako, naging maayos ako, naging positive ang outlook ko sa buhay. So, doon mo mararamdaman na, yung ibang mga tao nakukuha mo sa buhay mo, mga matitino na rin, maayos na rin. Kasi wala naman sa atin hindi nagkamali eh. Totoo yun. Diba? Wala naman sa atin na, ako hindi ko masasabi sa buong buhay ko, na never ako nakapanakit ng ibang tao. Diba? Eventually, business owner ka eh. May mga customer ka na unsatisfied. Dati nagpapa-franchising ako ng mga negosyo. May mga nalugi dyan. Although, malaki yung percentage na yung accountability nasa kanila kasi sila yung nag-handle ng negosyo. Pero dahil nalugi, merong guilt and shame feeling eh. Na probably, pwede mo tignan yung sarili mo na may pagkakamali ka rin. You felt responsible. Yes. So, ibig sabihin, kaya paulit-ulit, ganun yung nangyayari sa'yo, sa buhay mo, you have to change something sa sarili mo. Diba? So, you have to be responsible and accountable. Your outer world is merely a reflection of your inner world. Oo. Pero alam mo, RDR, hindi natin natanong si Bri. Yes. Ikaw ba? Babalik mga namin values? Sa'yo. Tinanong mo sa amin. I think yun din yung mga pinapahalagan ko eh. Really, trustworthiness and authenticity. Kasi ako, I'm at the point na I want to live my life just making sure na I'm there to support people. Yes. Parang parang ang cliche sabihin na it gives me such joy and fulfillment knowing that I am a part of something. Whether it's a community, whether it's a movement, something na alam ko greatly benefits a lot of people as a collective. Yes. So, making a difference. Making a difference eh. Kaya I mean, that's why also andun ako sa negosyo na what I'm doing. Yes. Nagkataon lang na kami din direct. We're so used to being behind the scenes. Nagkaroon na kami ng show, kami nasa harapan. So, alam mo yun, okay na sa akin eh. So, kontento na ako to support other people behind the scenes. And now, we're given that spotlight. Yeah. That opportunity. And who are we to say no and right, 'di ba? Parang shy away from what is being given to us. Kasi baka mamaya this is gonna teach us something. Yes. Correct. Life is all about experiences. Eh. Parang ganito 'yan eh. Marami kasi bawas ang nila eh, yung capacity nila to grow. You know why? Bakit? Napaka-fearful nila eh. Marami silang kinatatakutang bagay. Isang bagay na kailangan nating maintindihan, kung ito ay hindi nakakamatay, ito ay maaaring oportunidad para sa atin. For example, skydiving. Diba? Sakay ka ng plane, talon ka. Nakakatakot yun. Pwede kang mamatay nga dun actually. Pero bakit maraming nag-a-attempt na gawin yun? Bakit maraming taong gustong gawin yun? Not just for the sake of adventure lang or thrill. It's all about the experience na I am worthy. Kaya ko ang buong mundo. Di ba? Nandun yun eh. Worthiness pa rin yun. Di ba?
So, bakit maraming taong laging natatakot? Yun ang tanong ko eh. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot sumubok magnegosyo kung empleyado kayo ngayon? Bakit kayo natatakot umuwi sa Pilipinas, magtatayo kayo ng maliit na tindahan, wherein pwede nating gawin yon para hindi na tayo umalis at malayo tayo sa pamilya natin? The most dangerous place in this world is the danger zone or the comfort zone. Kasi pag nabubuhay ka dyan, hindi mo nilalabas yung sarili mo doon sa comfort zone mo, habang buhay, may stuck ka doon. At yung stuck na yon, kumunoy yon, lulubog ka doon. So pag naka-experience ka ng mga konting problema, konting mga challenges, most of the people tend to give up. Kasi bakit? Hindi sila sanay. So, kumbaga, dapat kayo, natutuwa ako sa inyong dalawa kasi nilabas niyo yung sarili niyo doon sa comfort zone. Na dating backstage lang kayo, ngayon. Literal, sinabi ko to sa isang batch of the masterclass na we're so used to being the shadow of someone else's light. But given na yung personality namin, if the situation would call for it at kung kailangan for us to show up, we will. Pero, Boss RDR, gusto kong tanong sa'yo. Ano ba yung, meron ka bang naaalala na parang pivotal moment in your life na tumulong sa'yo to have that drive, that desire to maybe make it, or maybe the desire of no matter what happens, gagawin ko lahat ng mga kaya ko. I'll do whatever it fucking takes. Ang nag-motivate sa akin is pain. Pain in Struggles. Specific situation. This is the first time na makukwento ko to. Yun yung ang ganda ng tanong mo eh. Kasi wala pang nakapagtanong sa akin yan. So, sasagutin ko ngayon. Way back 2011, or later, siguro mga November, December, or early 2012, nasa mga ganun. Nagkasakit yung dalawang biyanan ko. Yung nanay ng asawa ko at yung tatay ng asawa ko. And dahil wala kaming pera, mind you, mayaman pamilya namin. May kaya kami. Pero dahil napili kong mag-asawa, syempre, saro ko na buhay ko. For a time, tinulungan kami. Which is, I'm very grateful na nung nagkasakit yung biyanan ko, natulungan naman kami ng kakaunti. Kaso nga lang, hanggang ganun lang talaga yung kayang ibigay eh. Natulong eh. Isang pagkakataon na talagang nagbago ng buhay ko, na yun ang naging motivation ko. Yung nanay ng asawa ko, napunta sa charity ward. Yung charity ward, para magkaroon kayo ng perspective, doon inilalagak yung mga taong grasa. Yes. Yung talagang as in walang pera. Nandun yun. Sama-sama. Halo-halo kayo ng sakit doon. Yun ang charity ward. Para magkaroon kayo ng perspective. So, dumating sa point na kami mag-asawa, pinagtutulungan namin, mga kapatid niya, hindi talaga namin kaya. Bagong kasal kami noon. Hindi talaga namin kaya masustentuhan na yung pang-ospital. Pero dinischarge naman siya ng doktor, yung biyanan kong babae. Medyo gumanda naman yung kalagayan, pero sinabi sa amin ng doktor na magbantay na kayo, mag-ingat na kayo, kasi di natin masabi. Okay. So, few weeks later, namatay yung nanay ng asawa ko. Ang masakit nito, buong buhay nila, nagre-renta sila ng bahay. Ang hindi naiintindihan ng marami is pag wala kang pera, pag mahirap ka, hanggang sementeryo, magre-renta ka. Yun ang naging motivation ko. Bakit? Wala kaming pang palibing. Pambili ng nicho. lupa. Yes. Oo. Wala. So, anong ginawa namin? Nagrenta kami ng paglalagakan ng nanay ng asawa ko. 500 pesos monthly. Hanggang mamamatay ka, magre-renta ka. So, doon ko tinatak sa isip ko, ospital, buhay pa sana yung nanay ng asawa ko kung may pera lang kami. Kailangan naming ilabas sa ospital dahil wala na kaming pampagamot. Pagdating mo sa sementeryo, wala kang pampalibing. Magre-renta ka ngayon nun ng nicho. So sinabi ko sa sarili ko, bawal maging mahirap. Yun. And hindi pa natapos dun yung tatay, kasunod,
Tunod. Na-stroke. Oo, ilang buwan lang, 3 buwan lang na-stroke. Namatay din. Wala kaming choice. Krinimate naman nung mga kamag-anakan nila. Pero kaya din namatay yun, hindi dahil sa sakit. Parehas sila namatay dahil sa hirap ng buhay. Grabe, no? Parang i-internalize ko yung kinukwento mo. Doon mo marirealize talaga, Bri, na yung mga taong successful. Ang nakikita natin, let's say, Hollywood actor, artista sa Pilipinas, negosyante, influencer, ang nakikita nila, oh, they had it easy. Pero ang hindi nila nare-realize is that, paano yung process? Ano yung pinagdaanan ng tao? Yung struggles, di ba? Lahat yun eh. Right. Kaya parang ngayon iniisip ko yung ano, and that's the reason why you are very successful right now. Imagine that situation, di ba? Pero, curious lang ako kasi binan mo yun eh. Yes. You stuck with your wife through thick and thin. Yes. Nung panahon na yun, and I can only imagine the hardships na pinagdaanan yung mag-asawa. Malaking influential talaga sa yung asawa mo. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over.